Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1496. Kaguluhan kahit saan. Bang! Sa sandaling ang siyam na matangkad na bituin sa kalangitan ay nakahanay, ang buong mundo ay biglang naglabas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Isang kakaibang fog ang kumalat mula sa kawalan habang ang isang sound wave ay malabong kumalat sa buong mundo. Ang pagtaas ng tubig sa mundo. Ito ay talagang kapareho ng kung ano ang nakasaad sa sinaunang mapa. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan sa tuktok ng puno. Inangat niya ang kanyang ulo, tumingin sa mahinang hamog na bumabalot sa lupa, at bamulong sa sarili. Swoosh! Ilang sinag ng liwanag ang mabilis na damaloy mula sa Star Realm habang si Xiaoyan ay bumubulong sa sarili. Lumitaw sila sa tabi ni Xiaoyan ng ilang beses. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay ang grupo ni Yao Lao. Ang apoy ng demonyo ay malapit nang bumaba sa mundo. Dumapa si Yao Lao sa tabi ni Xiaoyan at nagsalita sa seryosong boses. Tumanggaw si Xiaoyan. Hindi mabilang na mga eksperto ang magmamadali sa lokasyon ng Purifying Demonic Lotus Flame mula bukas. Kahit alam ng maraming tao na wala silang kakayahang supulan ang Purifying Demonic Lotus Flame, lahat sila ay magkakaroon ng pag-asa na saloobin. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang makakakuha ng Purifying Demonic Lotus Flame at pinuhin ito ay walang alinlangan na makakaranas ng isang mahusay na paglukso sa lakas. Sa oras na iyon, ang isang tao ay maaaring madaling manalo laban sa isang dalubhasa na higit na nalampasan ang kanyang lakas. Ang toksong iyon ay sadyang napakalakas upang labanan. Kailan tayo kikilos? Tanong ni Yao Lao. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig ang tanong na ito. Biglang nagbago ang ekspresyon niya bago pa man siya makapagsalita. Bigla niyang inangat ang ulo habang nakatingin sa kalangitan sa gabi sa hilagang kanluran. Isang matinding liwanag ang bumungad mula sa malayong kalangitan sa sandaling iyon. Ang liwanag na ito ay naglalaman ng isang lubhang nakakatakot na temperatura. Kumalat ito na parang alon at umabot sa hindi kapanipaniwalang malawak na lugar. Posible pa rin para sa isang tao na makaramdam ng init na tumataas sa loob ng kanyang puso sa loob ng Falling Star Pavilion. Ito ay ang Purifying Demonic Lotus Flame ay lumitaw sa mundong ito. Naramdaman ni Yao Lao ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Napasinghap siya ng malamig na hangin. Hindi niya inaasahan na ang malademonyong apoy na ito ay masira ang selyo nito sa ganoong pagkabalisa. Bang-bang! Marahang dumampi ang kamay ni Xiaoyan sa kanyang noo. Ang mahiwagang kumpol ng liwanag na nakasabit sa kanyang ulo ay muling bumuo ng matinding ripple sa sandaling ito. Ho! Bumuga ng mahabang hangin si Xiaoyan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang unti-unti niyang pinipigilan ang mga hindi pangkaraniwang galaw ng kumpol ng liwanag. Sa kanyang perfect heavenly state spiritual strength, maaaring hindi siya makapasok sa kumpol ng liwanag, ngunit hindi gaanong problema para sa kanya na pigilan ito. Aalis tayo ngayon. Ano man ang sitwasyon, dapat tayong pumunta upang tingnan bago magpasya kung ano ang gagawin. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses. Kumikislap ang kanyang mga mata matapos pigilin ang kumpol ng liwanag na iyon. Ang bilis ng paglitaw ng apoy ng demonyo ay mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Malamang na ang iba't ibang mga eksperto ay nagsimulang magmadali. Kailangang mabilis na marating ng grupo ni Xiaoyan ang lugar na iyon. Kahit na hindi nila nilayon na kumilos kaagad, pinakamahusay na magkaroon ng malinaw na pananaw sa sitwasyon sa lalong madaling panahon. Nagulat si Yao Lao, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Isang mahabang sipol ang lumabas sa kanyang bibig. Ang sipol na iyon ay kumalat sa may maliwanag na Star Realm habang maraming mga figure ang nagsimulang mabilis na lumipad mula sa iba't ibang bahagi nito. Sa wakas, lumutang sila sa langit. Ang mga tao sa harap mismo ng grupong ito ay ang First Elder ng Small Peel Tower, Ancestor Wu Yun, at Fairy Ching at Fairy Huan ng Flower Sect. Napakakritikal ng biyaheng ito. Inimbitahan ko na sila mahigit 2 araw na ang nakalipas. Nakangiting sabi ni Yao Lao habang ipinapalam niya kay Xiaoyan. Pinamagatan siya ni Xiaoyan bilang pagkilala. Sa sandaling ito, ang bawat karagdagang tao ay higit na lakas, ibig sabihin ay isang karagdagang pagkakataon ng tagumpay. Lahat,
Ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib. Kung ang sino man ay makatagpo ng panganib na hindi mo katugma, mangyaring umatras. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mapanatili ang lakas ng isang tao. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses. Ang mga eksperto na naruroon ay itinuturing na mga piling puwersa ng alyansa. Kung ang kanilang mga pagkalugi ay masyadong malaki, ito ay malubhang saktan ang core ng alyansa. Maaaring mahalaga ang pag-agaw sa Purifying Demonic Lotus Flame, ngunit hindi na kailangan ng mga hindi kinakailangang sakripisyo para makuha ito. Naiintindihan. Ang maraming figure ng tao sa langit ay sabay-sabay na sumigaw nang marinig ang mga utos ni Xiaoyan. Ang lakas at reputasyon ni Xiaoyan sa loob ng alyansa ay hindi mas mababa sa prestihiyo ni Yao Lao. Walang nang-ahas na sumalungat sa kanyang mga salita. Tara na, si Xiaoyan ay hindi nagbitaw ng anumang hindi kinakailangang salita nang marinig silang sumang-ayon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na mabilis na sumugod palabas ng Star Realm. Pagkatapos nito, sumugod sila patungo sa lokasyon kung saan lumitaw ang apoy ng demonyo na parang kidlat. Isang malaking grupo ang bumaril sa kalangitan sa likuran nila. Malaking grupo ng mga tao ang lumilipad mula sa iba't ibang sekta at paksayon sa buong Central Plains habang ang Falling Star Pavilion ay nagmamanyobra sa kanilang mga tao. Pagkatapos nito, ang bawat grupo ay sinamahan ng hagong ng hangin habang lumilipad sila sa kalangitan ng paisa-isa. Ang kanilang destinasyon ay ang hilagang kanlurang rehiyon ng Central Plains. Sa loob ng maikling gabi, ang buong Central Plains ay naging gulo. Swoosh! Ang malakas na tunog ng paghahati ng hangin ay biglang umihip sa kalangitan habang ang isang malaking grupo ng mga tao ay lumipad mula sa malayong abot-tanaw. Pasok tayo sa lugar na 500 kilometro mula sa kung saan lumitaw ang apoy ng demonyo. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang malayong lugar sa harapan. Isang nakasisilaw na liwanag ang ibinubuga tulad ng isang nakasisilaw na araw sa direksyong iyon. Sunod-sunod na alon ng nakakatakot na init ang dam-aloy habang papalapit sila. Kahit na ang mga naruroon sa paglalakbay na ito ay pawang napakalakas na mga individual, marami sa kanila ay natatakpan pa rin ng pawis. Talagang karapat-dapat itong maging Purifying Demonic Lotus Flame. Ang init lang na ibinubuga ay magiging mahirap labanan para sa mga mas mataas na elite na 6-star Dao Zun. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang mga taong nasa likuran niya. Napakunot ang kanyang noo nang hindi sinasadya. Ang mga elite na 6-star Dao Zun ay maaaring ituring na isang nangungunang dalubhasa sa buong kontinente. Gayunpaman, ang lakas na ito ay halos hindi kayang labanan ang natitirang init ng Purifying Demonic Lotus Flame. Mula sa init na ito, masasabi kung gaano kakilakilabot ang Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan, nakatagpo na tayo ng hindi bababa sa 10 grupo sa daan. Ang kanilang layunin ay malinaw na ang Purifying Demonic Lotus Flame. Mukhang magkakaroon ng nakakatakot na labanan dito sa pagkakataong ito. Lumipad sa paligid niya ang magagandang mata ni Ziyan habang nagsasalita siya. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Marami na nga silang nakilalang grupo na may parehong intensyon sa daan, ngunit hindi niya sila gaanong pinansin. Bagamat medyo malakas ang mga taong iyon, medyo mahina pa rin sila para agawin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Nagtataka ako kung ang angkan ng Han at ang iba pang mga sinaunang angkan ay nakarating na. Inilibot ng mga mata ni Xiaoyan ang lugar na malayo sa harapan niya habang ang ideyang ito ay dumaan sa kanyang puso. Muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sumigaw sa malalim na tinig. Bilasan pa natin. Ang 500 kilometrong distansya ay maaaring masakop ng mga eksperto tulad ni Xiaoyan sa loob ng ilang minuto. Bagamat may isang malaking grupo na naantala sa kanya, ang buong grupo ay unti-unting nakarating sa bulubunduking rehiyon kung saan bumaba ang apoy ng demonyo pagkaraan ng 20 minuto. Ang luntiang kabundukan ay ganap na naglaho. Tanging isang cream white desert na lamang ang natitira. Isang nakakatakot na init ang nagmula sa lupa, na nagdulot ng pagbaluktot sa lugar sa loob ng 500 kilometrong radius. Nakakatakot na apoy ang Purifying Demonic Lotus Flame na ito. Talagang sinunog nito ang napakalaking bulubundukin sa isang disyerto.
Si Yao Lao ay hindi sinasadyang lumanghap ng malamig na hangin habang nakatingin sa napakalaking disyerto na lumitaw sa kanyang harapan. Puno ng gulat ang mukha niya. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Isang apoy ang lumabas sa kanyang katawan at bumalot sa lahat mula sa alyansa. Noon lang nabawasan ang nakakapasong sakit sa kanyang balat. Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa malayong kalangitan. Nahati na ang lugar na iyon. Isang cream white light ang nabasag mula sa kalawakan at bumuhos. Ang liwanag ay naglabas ng nakakatakot na temperatura na kahit ang kaluluwa ay hindi makayanan. Nasira na ang espasyong nagselyo sa purifying demonic lotus flame. Gayunpaman, hindi pa lumilitaw ang malademonyong apoy. Malamang ay nasa kaharian pa rin ito. Ang puting kulay kremang liwanag na ito ay ang nananatiling init lamang nito. Mahinang paliwanag ni Xiaoyan matapos makita ang eksenang ito. Nagpapalipas ng init. Kahit na sa lakas ni Ziyan, hindi sinasadyang nagbago ang kanyang mukha nang marinig ang mga salitang ito. Ang kaunting init ay nagawang sunugin ang bulubundukin at gawing disyerto. Gaano katikat kung papasok sila sa kaharian na iyon. Swoosh swoosh. Di nagtagal pagkatapos lumitaw ang grupo ni Xiaoyan sa disyerto na ito, ang mga alon ng tunog ng rumaragasang hangin ay ipinadala mula sa bawat direksyon. Maraming figure ang huminto malayo sa sirang espasyong iyon. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng ilang kakilakilabot habang sila ay nakatitig sa cream white desert na ito. Alam nila na ang lugar na ito ay orihinal na isang bulubunduking rehiyon na puno ng buhay bago ang gabing ito. Sa hitsura nito, tila kailangan nating pumasok sa kaharian na iyon upang makuha ang purifying demonic lotus flame. Tinitigan ni Yao Lao ang espasyo sa itaas ng mahabang panahon bago nagsalita. Hindi na kailangang magmadali. Ang kaharian na ito ay puno ng lahat ng uri ng panganib. Hindi tayo karapat-dapat na maging unang humakbang pasulong. Umiling si Xiaoyan. Kahit siya ay nakakaramdam ng napakalaking panganib. Kung ang grupo nila ay nagmamadaling pumasok, halos walang sino man sa kanila ang makakatakas ng buhay. Tumango si Yao Lao. Bilang isang alchemist, natural niyang na-detect kung gaano ito nakakatakot sa loob ng sirang espasyong iyon. Chi. Biglang nagiba ang espasyo malapit sa kanila habang maingat na naghihintay ang grupo ni Xiaoyan. Isang makapal na itim na fog ang lumabas sa lahat ng direksyon mula sa pagbabagong ito. Isang nakakatakot na aura na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng isa, tahimik na kumalat. Agad nitong naakit ang lahat ng mga mata na naruroon. Maraming pares ng mga mata ang sumulyap sa lugar kung saan lumitaw ang itim na fog. Sa wakas, dahan-daang nagkalat ang itim na fog, at lumitaw ang dalawang figure ng tao sa harap ng paningin ng lahat. Iyon ay ang pinuno ng Hall of Souls. Pinaikit ng grupo ni Yao Lao ang kanilang mga mata habang nakatingin sa itim na damit na figure ng tao na namumuno sa grupo. Ang figurang iyon ay nagtataglay ng nakakatakot na aura. Ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang tahimik na umikot. Battle Through the Heavens. Kabanata 1497. 8 Wasteland Destruction Flame. Tatlong figure ang dahan-daang lumabas mula sa itim na fog. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na damit. Walang kakaiba sa mukha niya. Nagpakita siya na parang isang ordinaryong tao habang ang isang pares ng magaspang na kamay ay gamulong mula sa kanyang manggas, ngunit ang ordinaryong figure na ito ang naging dahilan ng karamihan sa mga taong naruroon ay huminto sa paghinga. Ang kanilang mga mata ay seryoso at natatakot. Hall of Souls Chief. Ang apat na simpleng salitang ito ay nagtataglay ng prestihiyo na walang sino man sa Central Plains na ito ang maihahambing. Kahit na ang makapangyarihang pangalan na ito ay naipon sa mga taon ng pagdanak ng dugo, walang ni isang paksayon maliban sa bagong Sky Mansion Alliance ang nang-ahas na hayagang ipakita ang kanilang puot sa kanila. Ang bahagi ng dahilan nito ay maaaring dahil sa angkan ng Han, ngunit ang Hall of Souls ay nagtataglay din ng pagpigil na pag-aari nila. Sa malayong nakaraan, ang pinuno ng Hall of Souls ay minsang naglipol sa 12-dosenang mga sekta sa magdamag. Ang dugo ay umagos na parang ilog noong gabing iyon habang nagkalat ang mga bangkay sa buong lupain. 5 eksperto na nakaabot sa pangalawang bituin ng klase ng Dao Sheng ay nahulog sa kanyang mga kamay.
Ang gabing iyon ay itinatag ang mabangis na reputasyon ng Hall of Souls. Ito rin ay humantong sa Hall of Souls bilang ang Panginoon ng Central Plains. Maging ang Peel Tower ay hindi nang ahas na madaling makipag-away sa kanya. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang taong ito, na ang mabangis na reputasyon ay dating kasumpa-sumpa sa buong Central Plains, ay tahimik na lumulutang sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay parang isang nagmumuni-muni na matandang monghe dahil hindi nila inihayag ang kaunting pagbabago. Hindi alintana kung ang mga tingin sa kanyang paligid ay puno ng takot o puot, hindi niya inilipat ang kanyang mga mata. Pinuno ng Hall of Souls. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Nilaybot ng kanyang tingin ang figure. Ang mahinang espiritual na pagbabago-bago na ibinubugo mula sa loob ng katawan ng pinuno ay kapareho ng makapangyarihang kaluluwang nakilala ni Xiaoyan ilang araw na ang nakalipas. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang pinuno ng Hall of Souls, ang pinuno ng Hall of Souls ay tila may nakita at dahan-daang lumingon. Ang mga sinaunang rippleless well-like na mga mata ay dumapo kay Xiaoyan. Pinagmasdan niya si Xiaoyan bago nagsalita sa walang malasakit na boses. Ang nahulog na angkan ng Xiao ay talagang gumawa ng isang taong may ganoong talento. Isa itong kabiguan sa bahagi ng aking Hall of Souls. Hall Chief, ang brat na ito ay masyadong tuso. Bagamat hindi natin siya sineryoso sa nakaraan, ang mga eksperto na ipinadala natin sa bawat oras ay sapat na upang patayin siya, ngunit sa bawat pagkakataon, palagi niyang nalalampasan ang panganib. Bukod dito, ang kanyang lakas ay tumataas din. Isang tao sa likod ng pinuno ng Hall of Souls ang nagsalita sa magalang na paraan. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at ipinakita ang kalahati ng mukha niya. Ito ay natural na pag-aari ng Deputy Chief ng Hall of Souls. Sa darating na panahon, ang taong ito ay maaaring maging isa pang Xiao Zuan. Hindi pinansin ng pinuno ng Hall of Souls ang mga salita ng representante na pinuno at nagpatuloy sa pagsasalita sa mahinahong boses. Nanatiling kalmado ang kanyang boses, tila kakaiba at misteryoso. Ang Deputy Hall Chief ay lumawak ang kanyang bibig matapos marinig ang hepe ng Hall of Souls na nagbigay kay Xiaoyan ng napakataas na pagsusuri. Tiningnan niya ang nasa tabi niya na hindi pa nagsasalita at tuyong tumawa. Gaano man kalakas ang brat na iyon, hindi siya mas malakas kaysa Junior Clan Head. Kahit na si Xiaoyan ang susunod na Xiao Zuan, dapat malaman na ang kapalaran ni Xiao Zuan ay hindi maganda. Ha! Isang hindi matukoy na tawa ang lumabas sa mga butas ng ilong ng pinuno ng Hall of Souls. Dahan-dahan siyang umiling at mahinang sinabi. Mahirap hulaan iyon. Siya ay nagtataglay ng 5 uri ng Heavenly Flame, ang Green Lotus Core Flame, Falling Heart Flame, Sea Heart Flame, Bone-Chilling Flame, at ang 3,000 Burning Flame. Ang mga Heavenly Flame ay masyadong ligaw at marahas. Tiyak na susubukan nilang lumunin ang isa't isa kapag nagugnay, ngunit nagagawa niyang harapin ang mga ito ng mapayapa. Ito dapat ang epekto ng kanyang Chi Method. Ang figure ng tao na iyon ay dahan-daang nag-angat ng ulo habang ang pinuno ng Hall of Souls ay nakatingin sa kanya. Dama po ang liwanag sa kanyang mukha. Bumungad sa kanya ang mukha ng isang lalaki na nasa edad 30s. Ang mukha ay mukhang bata pa, ngunit walang ekspresyon dito. Ang saya at kalungkutan ay wala. Nagbigay ito sa isa ng pakiramdam na ang lahat ng kanyang mga tampok ay matigas. Siyempre, ang pinakakapansin-pansing tampok ay ang mga mata ng taong ito. Parehong itim ang kanyang mga mata. Sila ay isang uri ng sobrang purong itim. Walang kaputian sa kanyang mga mata. Isang kumpol ng parang tinta na kadiliman ang naruroon. Sa pagtingin sa malayo, tila may 2 itim na butil na pilit na ipinasok sa kanyang mga mata. Ang lamig ay babangon sa loob ng puso ng isang tao kapag tiningnan ng pares ng mga mata. Lumingon ang taong ito at pinagmasdan si Xiaoyan mula sa malayo. Malambot at malamig ang boses niya. Batay sa nalalaman ko, minsang nakakuha si Yao Chen ng isang mahiwagang Chi Method na maaaring pagsamahin ang Heavenly Flame mula sa ancient remains na iyon. Sinasanay ni Xiaoyan ang Chi Method na iyon. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang umasenso sa antas na ito ay dahil sa Chi Method na iyon. Siyempre, hindi rin dapat maliitin ng isang tao ang kanyang kakayahan.
Kahit na hindi isang ordinaryong tao ang nagsasanay, iyon ang mas mahusay kaysa sa kanya. Pagkatapos lamang naobserbahan si Xiaoyan mula sa malayo, ang taong ito ay hindi lamang nakakakita sa pamamagitan ng heavenly flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan, nahulaan din niya ang pinagmulan ng Qi method na isinagawa ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid ay magiging sanhi ng paglabas ng malamig na pawis. Siya ay isang napakahirap na kalaban na harapin. Gayunpaman, dapat ko siyang patayin. Dahan-daang sinabi ng lalaking nakasuot ng itim. Hahaha. Natural lang iyan. Kahit na ang junior clan head ay isa lamang advanced 2-star daw Sheng, kahit ako ay hindi ka matatalo. Madaling bagay para sa iyo na patayin ang unang 2-star daw Sheng na si Xiaoyan. Mukhang ang posisyon ng clan head ng Han clan ay mapapabilang sa junior clan head sa hinaharap. Napangiti ang deputy chief ng Hall of Souls habang sinusubukang humingi ng pabor. Napakunot ang bibig ng lalaking nakasuot ng itim nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, tumingin siya sa representante na pinuno ng Hall of Souls at sinabi. Dapat mong pakinggan kung ano ang iniisip ng pinuno ng bulwagan bago bigkasan ang mga salitang ito. Masyadong maraming iniisip ang junior clan head. Ang pinuno ng angkan ay may napakalakas na lakas at nakontrol ang angkan ng Han sa libu-libong taon nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkapagod. Masyado pang maaga para pag-usapan ang mga bagay na ito. Bahagyang ngumiti ang pinuno ng bulwagan bago siya umiling at sumagot. Dahan-daang itinaas ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang mga talukap, ngunit hindi ipinagpatuloy ang pagtalakay sa medyo bawal na paksang ito. Ang kanyang mga mata ay lumayo kay Xiaoyan habang nakatingin sa basag na espasyo. Tinanong niya, kailan tayo dapat kumilos? Teka, hintayin ang purifying demonic lotus flame na masira ang selyo. Mawawalan ito ng malaking enerhiya. Kikilos tayo kapag malapit na nitong masira ang selyo. Ang magaspang na malalaking kamay ng pinuno ng Hall of Souls ay nag-cross sa isa't isa habang nagsasalita siya. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang purong itim na mga mata ay muling sumulyap kay Xiaoyan sa di kalayuan bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Iyan ba ang pinuno ng Hall of Souls? Talagang nakakatakot siya. Si Ancestor Hao Yun at ang iba pa ay binawi ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng seryosong ekspresyon habang nagkomento si Ancestor Hao Yun. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Pagkatapos lamang makita ng personal ang pinuno ng Hall of Souls, napagtanto niya kung gaano siya kalakas. Maging si Xiaoyan ay nadama na wala siyang pagkakataong manalo laban sa gayong eksperto. Ang taong ito ay isang malaking kalaban. Mag-ingat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ziyan sa gilid. Ang kanyang magandang katawan ay malumanay na lumipat ng kalahating hakbang at nagkataong nakaharang sa kalahati ng katawan ni Xiaoyan. Siya lang ang isa sa mga naruroon na maaaring hamarang sa pinuno ng Hall of Souls. Bukod dito, naiintindihan niya na kahit na ipaglaban niya ito, hindi siya mapapantayan para sa kanya. Ang pinakamagandang resulta ay ang pag-urong mag-isa. Relax, hindi sila aatake bago makuha ang purifying demonic lotus flame. Umiling si Xiaoyan at tumawa. Hahaha. Brother Xiaoyan, naparito ka rin para sumali sa kasiyahan. Isang malakas at malinaw na tawa ang biglang napawi mula sa malayo habang si Xiaoyan ay tinitiyak ang lahat. Agad na lumitaw ang rumaragasang tunog ng hangin nang may lumitaw na pares ng mga figures sa tabi niya na parang kidlat na bilis. Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang rumaragasang tunog ng hangin. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang tumungo bago niya pinagsalikop ang kanyang mga kamay at mainit na ngumiti. Si Brother Hao Zuan talaga. Matagal-tagal na rin simula noong huli tayong nagkita. Kumusta ka na? May tatlong figure ng tao na lumitaw mula sa rumaragasang hangin. Ang nangunguna sa kanila ay isang gwapong lalaki na may puting damit. Ang pamilyar na mukha na iyon ay ang isang miyembro mula sa angkan ng Yan na nakilala ni Xiaoyan sa Gu Realm, si Hao Zuan. Sa tabi niya ay ang parehong pulang babae na nakasuot ng belo sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, may kasama silang karagdagang matandang nakasuot ng lila. Si Brother Xiaoyan ay talagang isang pambihirang tao.
Ilang taon na lang ang lumipas mula noong huli tayong magkita, ngunit talagang nakarating ka na sa klase ng Daosheng. Ikinulong ni Wu Zuan ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan habang siya ay nagpupuri. Malamang na natuklasan niya ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan. Hahaha. Hindi ba't si Brother Wu Zuan ay isa ring mataas na antas na bansheng? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Medyo nabigla ang puso niya. Ang bilis ng pagtaas ng lakas ni Hao Zuan ay medyo mabangis. Kung hindi inubos ni Xiaoyan ang puso ng Bodhisattva, malamang na siya ay naiwan sa malayo. Ha! Sa loob ng katawan mo. Ang mga mata ni Xiaoyan ay maingat na pinagmamasdan si Wu Zuan sa kanyang harapan habang siya ay nagulat. Nagpakawala siya ng na tunog habang nakatingin sa nakangiting si Wu Zuan at nagtanong. Ikaw, napino mo ba ang isang heavenly flame? Sa tulong ng mga elder, sa kabutihang palad ay nasupil ko ang 8 wasteland destruction flame mula sa clan. Kung hindi, imposibleng ang lakas ko ay umangat sa ganoong lawak. Ngumiti si Wu Zuan at walang itinago. Ang 8 wasteland destruction flame ay ikawalo sa heavenly flame rankang. Nanginginig ang kamay ni Xiaoyan. Alam niya na ang Yan clan ay nagtataglay ng 4 na uri ng heavenly flames. 2 sa kanila ang nirerango sa nangungunang 10, ngunit hindi niya inaasahan na ang isa pang apoy, bukod sa Red Lotus Ye Flame, ay talagang ang 8 Wasteland Destruction Flame. Talagang karapat-dapat itong maging isang sinaunang angkan. Ito ay nagtataglay ng gayong koleksyon. Si Xiaoyan ay napuno ng inggit sa kanyang puso. Tumakbo na siya sa buong kontinente, ngunit ang pinakamataas na ranggo na Heavenly Flame na nakuha niya ay nasa ika-9 na ranggo, ang 3,000 Burning Flame. Hindi inaasahan na ang Hao Zuan na ito ay nakakuha ng napakataas na ranggo na Heavenly Flame pagkatapos lamang ng paglalakbay pabalik. Brother Xiaoyan, ito ang Elder Wu Yao ng aking Yan clan. Siya rin ay nagtataglay ng Heavenly Flame, ngunit ito ay nasa ika-16 na ranggo, ang Fire Cloud Water Flame. Itinuro ni Wu Zuan ang elder na naka-purple na nakadamit sa tabi niya at tumawa. Isa pang Heavenly Flame. Muling tumawa ng mapait si Xiaoyan nang marinig ito. Sa ganitong paraan, ang 3 tao sa kanyang harapan ay may dalang 3 uri ng Heavenly Flames mula sa Yan clan. Kung isasama ang 5 uri ng Heavenly Flames sa kanya, hindi ba ibig sabihin na may kabuuang 8 uri ng Heavenly Flames ang naruroon? Hahaha. Si Senior Brother Xiaoyan, mayroong higit sa 8 uri. Isang malinaw na parang chime na boses ang biglang tumunog sa tenga ni Xiaoyan na parang alam nito ang iniisip ni Xiaoyan. Zon-er. Agad na bumalandra ang kagalakan sa mukha ni Xiaoyan nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1498. Muling pagsasama kay Zon-er. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo, na puno ng kagalakan. Nakita niya ang isang matinding ripple na lumitaw sa malayong kalawakan bago dahan-daang lumitaw ang isang pares ng mga figure. Ang nasa harap ay nakasuot ng eleganteng berdeng damit at mukhang kasing ganda ng isang bulaklak. Magiliw na ngiti ang ipinakita sa kanyang magandang mukha. Ang kanyang itim na buhok ay random na pinigilan ng isang maputlang berdeng laso. Bumagsak ito na parang talon bago kumalat sa kanyang maselang bewang. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip, dahilan upang maanod ang kanyang buhok. Ang kanyang kilos ay parang isang diwata na bumaba sa mortal na kaharian. Sino pa ba ang maaring pag-aari ng sobrang eleganteng kilos na iyon maliban kay Zon-er, na matagal nang hindi nakilala ni Xiaoyan? 2 tao ang sumusunod sa likod ni Zon-er. Ang isa sa kanila ay may pamilyar na mukha. Ito ay si Gu Qingyang, isang henyo sa loob ng Gu clan, na ang talento at bloodline ay halos mas mababa kaysa kay Zon-er. Ang ibang tao ay lubhang hindi pamilyar. Siya ay isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng asol na damit. Isang mainit na ngiti ang laging nananatili sa kanyang mukha. Ang ngiting iyon ay nagbigay sa isa ng magiliw na pakiramdam, ngunit ang isang taong may malakas na paningin lamang ang malabo na nakadarama ng talas na nakatago sa ilalim ng ngiting iyon. Ang biglaang paglitaw ng grupo ni Zon-er ay agad na nakaakit ng maraming pares ng mga mata. Maraming pares ng mga mata ang dumaan sa kanilang tatlo bago ang malambot na pribadong pag-uusap ay bumungad sa kanila. Ang mga tao at paksayon na maaaring lumitaw sa lugar na ito ay hindi ordinaryong tao.
Natural na naunawaan nila na kahit na ang mga sinaunang angkan na ito ay tunay na mailalarawan bilang walang kapantay na mga super faction kahit na tila sila ay nananatiling mababang profile. Dumating na talaga ang mga miyembro ng Gu Clan. Kumunat ang noo ng Deputy Chief ng Hall of Souls at mahinang nagsalita pagkatapos lumitaw ang grupo ni Zun-Er. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi isang ordinaryong Heavenly Flame. Kahit na ang aming Han Clan ay nagnanais nito. Natural lang na ang Gu Clan ay kumilos ng maayos. Ang mga mata ng pinuno ng Hall of Souls ay minsang dumilat sa tatlo. Pagkatapos nito, huminto sila sa nakaasol na matanda. Sumilay ang sorpresa sa kanyang mga mata nang magsalita siya sa mahinang boses. Gu Nanhai. Hindi inaasahan na ang Gu Clan ay nagpadala sa kanya sa pagkakataong ito. Bagaman makapangyarihan si Gu Nanhai, hindi dapat mahirap na pigilan siya sa lakas ng Hall Chief. Ang junior clan head na nakaitim na damit ay itinaas ang kanyang mga mata at sinabing, "May kasunduan sa pagitan ng ating mga sinaunang angkan. Hindi maaaring basta-basta manghimasok ang mga 5-star daw siyang pataas. Ang maganda ay ang lakas ng pinuno ng bulwagan kaya kakaunti ang mga tao sa loob ng limitasyong ito ang makakatalo sa iyo." Bagaman ang makapangyarihang mga individual na iyon ay hindi maaaring makialam, tiyak na inoobserbahan nila ang lugar na ito. Ang pinuno ng Hall of Souls ay tumawa sa mahinang boses. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa bakanteng espasyo. Para bang may isang taong nananatili sa kawalan na iyon. Senior Brother Xiaoyan, sa wakas naging daw siyang ka na. Tumayo ang matikas na babae sa harap ni Xiaoyan. Isang mainit na ngiti din ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin sa magandang ngiti ng dalaga. Si Gu Qingyang at ang nakaasol na nakasuot na elder sa gilid ay hindi sinasadyang umiling. Hindi pa nila nakita si Zun-Er ng ganito kasaya sa loob ng angkan ng Gu. Parang may kung anong tumama sa malambot na lugar sa puso ni Xiaoyan habang tinitignan niya ang mala-ethereal na babaeng nasa harapan niya. Ang kanyang mga iniisip, na pinigilan, ay biglang lumundag mula sa kaibuturan ng kanyang puso na parang tubig baha. Kaagad niyang hindi pinansin ang maraming pares ng mga mata habang iniaabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang malambot at mahabang braso ni Zun-Er. Matapos nito ay marahan niyang hinayla at mahigpit na niyakap ang dilag na nasa harapan niya. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay tunay na lumaki. Hindi alintana kung nasa edad man ito o lakas, ang kasalukuyang mga nagawa ni Xiaoyan ay ginawa siyang ganap na karapat-dapat para sa kanya sa kabila ng pagkakaroon niya ng isang banal na linya ng dugo na nakikita lamang minsan sa 1,000 taon. Bagamat ang lakas ni Zun-Er ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, ang batang dalawang bituin na si Dao Sheng ay isang taong kahit isang sinaunang angkan tulad ng Gu Clan ay hindi maaaring maliitin. Sa madaling salita, kahit na ang kasalukuyang Xiaoyan ay magtungo sa Gu Clan para mag-propose ng kasal, walang maglalakas loob na sabihin na hindi siya kwalipikadong gawin iyon. Isang banayad na arko ang bumungad sa magandang mukha ni Zun-Er matapos siyang yakapin ni Xiaoyan. Marahan niyang isinandal ang kanyang mukha sa balikat ni Xiaoyan habang medyo matakon niyang sinisipsip ang pamilyar na pabango na matagal na niyang hindi nararanasan. 3 buong taon na ang nakalipas mula noong huli silang naghiwalay. Dahil sa kanyang pagmamayari ng Divine Bloodline ng Gu Clan, hindi siya basta-basta makakaalis sa Gu Clan bago siya naging Dao Sheng. Kaya lang niyang tiisin ang mapait na pagpapahirap ng pagkawala ni Xiaoyan sa kanyang puso upang maprotektahan ang pagpapatuloy ng bloodline. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsasanay upang makuha ang kalayaang pagmamayari niya pagkatapos maabot ang klase na iyon. Senior Brother Xiaoyan, namiss talaga kita. Bahagyang lumingon si Zun-Er. Tumingin siya sa gilid ng mukha ni Xiaoyan at pinulupot ang kanyang mga labi. Isang mahinang pangkukulam ang bumungad sa kanyang matikas at magandang mukha. Ang kanyang ungol ay tahimik na ipinadala sa tainga ni Xiaoyan. Si Zun-Er ay magiging malaya sa hinaharap. Patuloy akong sasamahan ka. Siya ay lumaki sa angkan ng Xiao mula pagkabata dahil sa angkan ng Gu. Matagal na rin siyang nakipaghiwalay kay Xiaoyan dahil sa Gu Clan. Ang bawat pagpupulong kay Xiaoyan ay maikli at nagmamadali dahil sa angkan ng Gu. Pagkatapos ng bawat maikling pagkikita ay taon-taon ng paghihintay. Unti-unti niyang tiniis ang mga araw.
Mula sa sandaling ito, sa wakas ay naiayos niya ang kanyang oras ayon sa gusto niya. Hindi na kailangang pangasiwaan siya ng Guklan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ang kanyang mga salita. Agad naman siyang ngumiti at tumango. Sasabihin ko. Pareho kayong hindi tinatrato kaming wala, di ba? Si Gu Qingyang sa gilid ay walang magawang ibinuka ang kanyang bibig at nagsalita habang sina Xiaoyan at Zon ay mahinang nag-uusap sa isa't isa. Namula ang mukha ni Zon matapos marinig ang mga salita ni Gu Qingyang. Mabilis siyang nakabawi at marahang kumawala sa yakap ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang magagandang mata kay Yao Lao, na nasa likod ni Xiaoyan. Yumuko siya sa kanya bilang isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Siguro si Elder Yao Chen ito, tama ba? Hahaha. Batang babae, magkakilala tayo, ngunit hindi pa tayo nagkikita ng harapan. Natawa si Yao Lao. Matagal nang natuklasan ni Zon na nagtatago siya kay Xiaoyan. Sa oras na iyon, hindi niya matukoy kung ano ang kanyang intensyon. Kaya naman, palihim na binalaan niya ito, ngunit ito nga ang unang pagkakataon na formal silang nagkita. Elder Yao Chen, mangyaring huwag ipagpatuloy ang nangyari sa nakaraan sa iyong puso. Medyo nalungkot si Zon nang marinig ang sagot ni Yao Lao. Naghinala siya na si Yao Lao ay may masamang hangarin para kay Xiaoyan. Kaya naman, ang kanyang tono ay medyo impolite noon, ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay nagpapahiwatig na kung hindi lihim na tinulungan ni Yao Lao si Xiaoyan, ang rutang dadaanan sana ni Xiaoyan ay mas malala pa. Hahaha. Maliit na bagay lang. Guro ako ni Xiaoyan. Hindi nararapat kung hindi ako mapagbigay sa asawa ng alagad ko. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. Nakaramdam ng kasiyahan ang kanyang puso nang makita ang medyo nahihiyang ekspresyon sa mukha ni Zon Natural na naiintindihan niya ang katayuan ni Zon sa loob ng Guklan. Ang pagkakaroon ng ganitong katayuan bilang asawa ng kanyang disipulo ay isang bagay na makapagbibigay sa kanya ng pagmamalaki. Napangiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, ipinakilala niya si Ziyan sa gilid. Magkakilala sina Ziyan at Zon na nagkita sa Jianan Academy noon, ngunit umalis si Zon at hindi na sila muling nagkita dahil sa iba't ibang dahilan. Ngayong nagkita silang muli, pakiramdam nila ay nagbago na sila. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay isang batang babae sa Jianan Academy at ang isa ay isang maliit na batang babae na alam lamang kung paano maglaro buong araw. Gayunpaman, sa sandaling ito, silang dalawa ay nagtataglay ng pinakamataas na lakas sa kontinenteng ito. Senior Brother Xiaoyan, ito si Elder Gu Nanay mula sa aking angkan ng Gu. Sinasamahan niya akong imbestigahan ang Purifying Demonic Lotus Flame sa pagkakataong ito. Matamis na ngumiti si Zon at ipinakilala ang matandang nakasuot ng asol na lalaki sa likod niya. Interesado din ba ang Guklan sa Purifying Demonic Lotus Flame? Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa nakaasol na nakasuot na elder at nakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Kahit na ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng elder na ito ay hindi kasing lalim at hindi maarap gaya ng pinuno ng Hall of Souls, mas malakas pa rin siya kaysa kay Ziyan. Ang mga sinaunang angkan na ito ay talagang nagtataglay ng matibay na pundasyon. Hindi naman kami interesado sa Purifying Demonic Lotus Flame. Malamang na halos walang sino man sa mundong ito ang makakasupol sa bagay na iyon. Okay lang hanggat hindi damapo ang apoy na iyon sa mga kamay ng Han Clan. Tumawa ang matanda na nakasuot ng asol na damit. Hindi niya sinubukang magpakita ng higit na kahusayan sa pamamagitan ng edad. Ang kanyang tono ay parang nagsasalita sa isang kapantay at sobrang kalmado. Hindi niya pinahirapan si Xiaoyan tulad ng ilang elder mula sa Guklan. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay lumitaw sa nakaraan, ngunit walang sino man ang nakasupol dito. Ang special seal na naruroon ay inilagay ng Purifying Demonic Lotus Saint. Ito ay napaka-misteryoso. Kahit na ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi kayang sirain ito sa loob ng maikling panahon. Hanggat ito ay nagpapabagal sa pag-atake nito kahit kaunti pa lang, ang natural na seal ay aayusin ang kanyang sarili bago ang natural na seal ay maaayos. Ngumisi si Zon at nagpaliwanag. Ang Han Clan, sa kabilang banda, ay palaging pinupuntirya ang Purifying Demonic Lotus Flame.
Lagi silang naghahanda. Iniisip ko lang kung ano ang pinaplano nilang gawin sa pagkakataong ito. Mukhang wala silang ginagawa. Sinulyapan ni Xiaoyan ang tatlo mula sa Hall of Souls at nagkomento. Naghihintay sila, naghihintay na maubos ng Purifying Demonic Lotus Flame ang lakas nito mula sa pagsira ng selyo. Napatingin ang mga mata ni Zun-Er sa lalaking may itim na mga mata sa gitna ng tatlo mula sa Hall of Souls. Pinagsalubong niya ang kanyang kilay habang mahinang sinabi. Dapat mag-ingat si Senior Brother Xiaoyan sa taong iyon. Ang taong iyon ay tinatawag na Han Feng. Ang tawag sa kanya ng mga mula sa Han Clan ay baliw. Ang Han Feng na ito ay may sobrang nakakagulat na talento at nagtataglay ng banal na linya ng dugo ng Han Clan. Siya ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Han Yun na iyon, na malamang na siya ang susunod na makakalap ng impormasyon na siya ang susunod na makakalap namin. Ang Han Clan kung walang aksidenteng nangyari. Dalubhasa si Han Feng sa pakikipaglaban sa mga level na nasa itaas niya. Mula nang magsimula siyang magsanay, bihira na siyang lumaban sa mga mas mahina kaysa sa kanya. Bukod dito, siya ay walang awa sa kanyang mga pag-atake. Kahit na nag-sparring sa angkan, may mga pinsala at namamatay kapag siya ay lumalaban. Sa paglipas ng panahon, walang sino man sa parehong henerasyon ang maglakas loob na makipaglaban sa kanya. Kahit na ang ilan sa mga elder ay dapat matakot sa kanya. Napakaingat kapag nakikipaglaban sa kanya sa pagkakataong ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Lumipat ang kanyang mga mata sa lalaking iyon na tinatawag na Han Feng bago dahan-daang tumango sa kanyang ulo. Ang susunod na pinuno ng angkan ng Han ay lubhang nakakatakot. Ano ang kanyang mga pagkakataong manalo kung nakipag-away siya sa taong ito? Battle Through the Heavens. Kabanata 1499. Yao Wanggu. Gayunpaman, si Xiaoyan Gege ay umabant na rin sa pangalawang bituin ng klase ng Daosheng, at ang iyong aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa antas na ito. Ito ay katulad ng Han Feng na iyon. Imposibleng hulaan kung sino lang ang matatalo kung makipagpalitan ka ng suntok. Matamis na ngumiti si Zun-Er habang nagsasalita. Ngumisi si Xiaoyan. Hindi mamaliitin ng kanyang puso ang sinuman. Ang mga miyembro ng Han Clan ay hindi magiliw na mga karakter, ngunit itong Han Feng ay naging isa sa mga nangungunang eksperto nito at tinawag pa nga ang susunod na clan head ng Han Clan. Ito ay sapat na upang ipahiwatig kung gaano siya nakakatakot. Naunawaan ni Xiaoyan na ang taong ito ay medyo mahirap na kaaway. Bakit ang lahat ng sinaunang angkan ay nagpapadala lamang ng ilang tao? Inalis ni Xiaoyan ang kanyang atensyon at biglang nagtanong. Natuklasan niya na anuman ang Han Clan, Gu Clan, o Yan Clan, bawat isa sa mga clans na ito ay nagpadala lamang ng 3 tao. Ang pagsupil sa Heavenly Flame ay hindi umaasa sa isang malaking bilang ng mga tao. Pinakamabuting hindi kasundan ng mga taong ito sa iyo kapag pumasok ka sa kaharian. Kung hindi, ang iyong mga pagkalugi ay hindi makakayanan. Napatingin si Gu Qingyang sa grupo sa likod ni Xiaoyan. Ito ang mga elite sa loob ng Sky Mansion Alliance. Sila ay malalaki sa bilang at nagtataglay ng isang malakas na aura, ngunit siya ay umiling na medyo walang magawa. Nagulat si Xiaoyan, Yao Lao, at ang iba pa nang marinig ang impormasyong ito. Ang espasyong iyon ay puno ng panganib pagkatapos na pamahalaan ng Purifying Demonic Lotus Flame sa loob ng libu-libong taon. Kahit na ang isang elite na si Ban Sheng ay halos hindi na mapangalagaan ang buhay ng isang tao pagkatapos na makapasok dito. Tumawa ang nakaasol na damit na si Gu Nane habang nagdagdag siya ng ilang karagdagang impormasyon. Salamat sa paalala. Tahimik na hindi nakaimik si Xiaoyan. Tahimik siyang nakaramdam ng kaunting swerte. Sila ay talagang walang karanasan at hindi maihahambing sa mga sinaunang angkan na ito. Kung hindi ipinaalam ng grupo ni Zun-Er ang grupo ni Xiaoyan, malamang na ang grupo ni Xiaoyan ay nakaranas ng malubhang pinsala at pagkamatay. Ang ating mga sinaunang angkan ay may kasunduan sa ating sarili. Ang mga nangungunang eksperto, na ang lakas ay lumampas sa 5-star Daosheng class, ay hindi maaaring basta-basta manghimasok. Kaya, ang mga eksperto na ipinadala ay hindi lalampas sa 5-star Daosheng class. Mahinang paliwanag ni Zun-Er. Kaya ganyan yan.
Biglang naunawaan si Xiaoyan. Medyo nagulat siya kung bakit ang Han Clan ay hindi nagpadala ng sinumang eksperto upang harapin siya pagkatapos niyang sirain ang isang mahalagang branch hall ng Hall of Souls. Ito ang naging dahilan kung bakit. Ang tanging tao sa kasalukuyang Hall of Souls na naging sanhi ng takot kay Xiaoyan ay ang mismong pinuno ng Hall of Souls. Gayunpaman, ang taong ito ay abala sa pagsupil sa Purifying Demonic Lotus Flame at walang oras upang harapin siya. Sa makatuwid, ang Hall of Souls ay maaari lamang magtiis sa mga pagkalugi. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay napakalakas. Malaking tulong ito sa sinumang masusupol ito, ngunit magiging mahirap na supulan ito kung aasa lamang ang isang tao sa mga ekspertong mas mababa sa 5-star Daosheng class. Hindi nakapagtataka na walang sino man ang nagtagumpay sa pagsupil sa Purifying Demonic Lotus Flame sa loob ng libu-libong taon. Bahagyang kumurap ang mga mata ni Xiaoyan. Ang limitadong kondisyong ito ay hindi talaga nakinabang sa mga sinaunang angkan na ito, ngunit tila handa silang lumikha ng gulo para sa iba. Napakalakas ng Purifying Demonic Lotus Flame. Kahit na hindi nila ito makuha, tiyak na hindi sila papayag na gawin ito ng iba. Hahaha. Elder Wu Yao, hindi inaasahan na ang angkan ng yan ay talagang nagpadala sa iyo sa pagkakataong ito. Habang ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan, ang mga mata ni Gu Nane ay biglang lumipat sa grupo ni Wu Zuan, na nanatiling tahimik sa kanyang likuran. Bahagyang kumunot ang kilay ng matanda na nakasuot ng kulay lila nang marinig ang pagbeteng ito. Agad niyang sinabi. Ang pinuno ng angkan ay nag-utos na pinakamahusay na ang Purifying Demonic Lotus Flame ay manatiling walang may-ari. Ito ay magiging pinakamainam para sa lahat sa ganoong paraan. Bagamat ang mga salita ni Elder Wu Yao na ito ay tila kalmado, si Xiaoyan ay nakarinig pa rin ng ilang pagkairita sa kanila. Mapait na ngumiti si Gu Nane at umiling matapos marinig ang mga salitang ito. Sinabi niya, Elder Wu Yao, huwag mong sabihin sa akin na talagang iniisip mo na ang pagkawala ng angkan ng Ling ay sanhi ng aking angkan ng Go. Si Elder Wu Yao ay tahimik. Nagpalitan ng tingin si Wu Zuan at ang babaeng nakapula ang damit sa tabi niya ngunit hindi nakialam sa bagay na ito. Imposibleng imbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, ang angkan ng Gu at ang angkan ng Han ang pinakamalaking pinaghihinalaan. Kailangang manatiling maingat. Hindi nais ng aming angkan ng yan na mahati ang kapalaran ng angkan ng Ling. Natahimik sandali si Wu Yao bago niya dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at sumagot. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay pagkatapos bigkasan ang mga katagang iyon. Sa wakas, tumalikod na siya at nagmamadaling umalis. Walang magawa si Wu Zuan na ibuka ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan bago sundan si Hao Yao. Napabuntong hininga si Gu Nane matapos makitang umalis si Wu Yao. Nagpatuloy siya sa pagsimangot. Mukhang ang pagkawala ng angkan ng Ling ay nagdulot ng malaking alitan sa pagitan ng mga sinaunang angkan. Napaisip si Xiaoyan sa kanyang puso nang makita ang palitan na ito. Kung mayroong isang partido na naging pagpatay sa pagitan ng angkan ng Gu at ang angkan ng Han, natural na iisipin ni Xiaoyan na ang partido ay mula sa angkan ng Han. Ang Ling clan ay ganap na naglaho ng walang nakakaalam. Walang makadetect kahit kay titing na clue. Kahit na ang maraming mga dalubhasa sa rurok mula sa angkan ng Gu ay hindi nakatuklas ng anuman bago pa man. Ito ay walang alinlangan na nagdulot sa kanila ng pagdududa. Pagkatapos ng lahat, ang tanging halos hindi makayanan na tahimik na sirain ang buong Ling clan ay ang Gu clan at Han clan. Ang bagay na ito ay malamang na ginawa ng angkan ng Han. Ang kanilang layunin ay maging sanhi ng ilang malalaking sinaunang angkan na maging maingat sa isa't isa, na ginagawang imposible para sa anumang pakikipagtulungan na mangyari. Lumipat ang magagandang mata ni Zun sa direksyon ng Hall of Souls trio habang siya ay mahinang naghinuha. Walang maniniwala sa atin nang walang ebidensya. Umiling si Gu Nane habang nakakaramdam ng kaunting kawalan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tumigil sa pagkasalikop sa paksang ito. Lumipat ang kanyang mga mata sa paligid bago niya sinabing, ang Lei clan, ang Yao clan, at ang Shay clan ay tiyak na hindi makaligtaan ang paglitaw ng Purifying Demonic Lotus Flame. Marahil ay darating sila dito sa lalong madaling panahon. Yao clan. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito.
Tumingin siya kay Yao Lao at nakita niya ang isang komplikadong ekspresyon sa mata ni Yao Lao. Ngayon, dapat nating tahimik na hintayin ang pinakamagandang pagkakataon para makapasok sa kaharian. Pagkatapos nito ay maaari nating subukan at tingnan kung posible bang supulan ang purifying demonic lotus flame. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Gunane. Nakalagay ang dalawang kamay niya sa likod niya habang nakaangat ang ulo niya. Nakatuon ang kanyang mga mata sa magulong espasyo sa malayong kalangitan. Ang isang nakakatakot na mataas na temperatura ay patuloy na kumalat mula sa luhang iyon sa kalawakan. Mas madalas na lumilitaw ang cream white light. Sa huli, ang disyerto sa ibaba ay malabo na naging malagkit. Ang buhangin ay nagsimulang unti-unting natunaw. Ang bilang ng mga tunog ng rumaragas ang hangin na lumilitaw sa paligid ng pagbaluktot ay tumaas habang ang disyerto na ito ay unti-unting naging magma. Parami ng parami ang mga eksperto ang naakit ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa loob ng kalahating oras, maraming figure ang lumitaw, na nagsisiksikan sa kalangitan. Gayunpaman, karamihan sa mga taong ito ay naghihintay ng napakalayo mula sa sirang espasyo. Tanging ang mga tunay na eksperto tulad ni Xiaoyan ang nangahas na lumapit sa lugar sa loob ng 1,000 talampakan mula sa basag na espasyo. Ang Lei Clan at ang Shi Clan sa 8 sinaunang clan ay sunod-sunod ding dumating habang ang lahat ay naghihintay. Gayunpaman, hindi sila lumapit matapos makita si Zun-Er at ang pinuno ng Hall of Souls. Sa halip, saglit silang nag-alinlangan bago lumayo ng kaunti. Sa hitsura nito, ang pagkawala ng angkan ng Ling ay nagdulot sa kanila ng takot at pag-iingat para sa angkan ng Gu at angkan ng Han. Sa harap ng ganitong uri ng reaksyon, naiiling lamang ni Zun-Er ang kanyang ulo. Wala silang anumang ebidensya na magpapatunay na ang pagkawala ng angkan ng Ling ay sanhi ng angkan ng Han. Kaya naman, wala silang magawa dahil sa hinalang ito na lumitaw ng wala saan. Lumipas ang oras. Mga kalahating oras pagkatapos dumating ang angkan ng Lei at ang angkan ng Shi, muling umalangaw mula sa abot tanaw ang rumaragasang tunog ng hangin. May nakakagamot na halimuyak na malabo na ibinuga mula sa hangin. Ang mga miyembro ng Yao Clan. Naging focus ang mga mata ni Xiaoyan nang maamoy niya ang kakaibang pabango na ito. Naramdaman niya na ang balat ni Yao Lao ay biglang naging mas tense. Swoosh! 3 figure ang kumislap at lumitaw mula sa malayong pagbabago bago sa mga mata ni Xiaoyan. Sa isang iglap, lumitaw sila sa harap ng lahat. 3 hindi kilalang tao ang lumitaw. May isang lalaki, isang babae, at isang matanda. Nakasuot ng magandang damit ang lalaki. Ang gwapo ng mukha niya at may bakas pa ng feminine aura. Ang kanyang mga labi ay medyo manipis, na nagpapakita ng malamig-lamig na kalupitan. Ang babaeng nasa tabi niya ay may mahabang asol na buhok na may katanji tanging mukha, ngunit siya ay lumitaw na parang hamog na nagyelo, mukhang isang kagandahan ng yelo. Ang huling matanda ay nakasuot ng alchemist robe. Ang 2 kamay niya ay ipinasok sa manggas niya. Ang paminsan-minsang matinding kislap ay sumilay sa kanyang singkit na mga mata. Ang binatilyong iyon ay tinatawag na Yao Tian. Siya ang pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon ng Yao Clan. Ang kanyang espiritual na lakas ay umabot na sa advanced heavenly state. Minsan na siyang nakalunok ng medicinal pill na halos naging isang tier 9 treasure pill. Ang kanyang aktwal na lakas ay isang intermediate 1-star Daosheng, at siya ay ang pinakatanyag na tao sa Yao. Usap-usapan na minsan ay matagumpay niyang napino ang isang tier 9 treasure pill. Marahan na nagsalita si Zun-Er sa tabi ni Xiaoyan. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Ang mga sinaunang angkan na ito ay nagtataglay ng walang katapusang dami ng mga mapagkukunan. Kahit na ang isang idiot ay maaari nilang sanayin na maging isang dalubhasa. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa mga taong nagtataglay ng isang pambihirang talento. Ang kanilang mga nagawa ay magiging lubhang kakilakilabot. Ang babaeng iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Yao Ling. Ang kanyang lakas ay maaaring paunang bansyeng lamang, ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay pambihira. Siya ay tinatawag na taong may pinakamataas na posibilidad na sanayin ang kanyang kaluluwa sa D-state sa loob ng angkan ng Yao. Ang matandang iyon ay isang napakaraming elder sa loob ng angkan ng Yao.
Siya ay tinatawag na. Ang medyo paos na boses ni Yao Lao ay nagpatuloy bago matapos magsalita si Zon Er. Si Yao Wangwei, pinamamahalaan niya ang disiplina at parusa sa loob ng angkan ng Yao at nagtataglay ng malaking autoridad. Ang kanyang mga salita ay maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng isang miyembro ng angkan ng Yao. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Tumingin siya kay Yao Lao, nakita niya lang na nanginginig ang katawan ni Yao Lao habang nakatitig sa matandang si Yao Wangwei. Guro. Mahinang tumawag si Xiaoyan. Hinawakan din ng kanyang kamay ang braso ni Yao Lao. Nakikita niya na nasa masamang kalagayan ang emosyon ni Yao Lao. Ayos lang ako. Mahinang bumantong hininga si Yao Lao at umiling. May sama ng loob ba sa pagitan ng guro at Yao Wangwei? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Bahagyang hinigpitin ni Yao Lao ang kanyang kamao. Natahimik siya saglit bago siya nagpaliwanag sa medyo na mamaos na boses. Noon, nabigo siyang makilala kung ano ang tama at kung ano ang mali. Isang pangungusap lang mula sa kanya at ako ay napatalsik sa clan. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Marahan niyang tinapik ang braso ni Yao Lao at agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Pinuno ng mamamatay tao ang ngiti na iyon. Ayos lang. Nangangako ang alagad na ito na kukunin ko ang buhay ng taong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1500. Hindi alam kung ano ang mabuti para sa sarili. Senior Brother Xiaoyan, itong si Yao Wangwei ay isang panimulang 4-star elite daosheng. Siya ay napakalakas at hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Ibinuka ni Zon Er sa gilid ang kanyang bibig at mahinang nagsalita pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Alam ko ang limitasyon ko. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang panimulang 4-star daosheng ay talagang medyo mahirap para sa kanyang kasalukuyang sarili na harapin, ngunit kung matagumpay niyang makuha ang Purifying Demonic Lotus Flame at pinuhin ito, magiging napakadaling bagay para sa kanya na patayin si Yao Wangwei. Hindi na nagsalita pa si Zon Er matapos marinig itong sinabi ni Xiaoyan. Alam niya na si Xiaoyan ay karaniwang kalmado at hindi madaling gumawa ng anuman kung saan wala siyang tiwala na magtagumpay. Ang hitsura ng grupo ni Yao Wangwei sa kalangitan ay natural na nakaakit ng maraming pares ng mga mata. Ang Yao clan ay maaaring ituring na isang natatanging sinaunang clan. Karamihan sa mga miyembro ng clan nito ay mga alchemist, at lahat sila ay nagtataglay ng pambihirang talento sa pagpipino ng tableta. Kaya, ang Yao clan ay lumikha ng Peel Refinement Atmosphere. Kung ang mga sinaunang angkan ay lilito ng mas madalas sa Central Plains, ang reputasyon ng Peel Tower ay magdurusa dahil sa Yao clan. Pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay gagawa ng isang tunay na paghahambing, ang mana ng angkan ng Yao ay mas kumpleto. Hindi alintana kung paano tingnan ito ng isang tao, ang semi-public nature na Peel Tower ay kulang sa likod ng Yao clan. Gayunpaman, ang mga alituntunin ng angkan ng Yao ay napakatindi. Tanging ang kanilang sariling mga miyembro ng clan ang maaaring matuto ng kanilang mga kasanayan sa alchemist. Ang sinumang tagalabas na natuto sa kanila ay haantong sa pag-akit ng kanilang hangarin na pumatay. Nilimitahan din ng panuntunang ito ang pag-unlad ng angkan ng Yao, ngunit ito ay isang bagay na hindi matutulungan. Ang mga sinaunang angkan ay nakaramdam ng mayabang pagdating sa mga ordinaryong tao. Ang grupo ni Yao Wangwei, na lumitaw sa kalangitan, ay dahan-dahang nilaybot ang kanilang mga mata sa kanilang paligid. Natigilan ang kanilang mga mata sa Hall of Souls trio na medyo malayo habang nakakunot ang noo nila. Ang Han clan ay ang pinakamisteryosong clan sa 8 sinaunang clan. Ang natitirang ilang angkan ay medyo natatakot sa kanila. Kung ikukumpara, ang angkan ng Han ay ang angkan na may pinakamahabang mana. Dumating din ba ang Gu clan? Napalayo ang mga mata ni Yao Wangwei sa pinuno ng grupo ng Hall of Souls at biglang tumigil sa grupo ni Zon Er. Gumalaw ang kanyang mga mata at tuluyang nabangga si Yao Lao na nakatitig sa kanya. Yao Chen. Hindi inaasahan na ang isang tulad mo, na inabandona, ay nakarating sa klase ng daosheng. Talagang ikinagulat ko ito. Nagtama ang mga mata ni Yao Wangwei sa mga mata ni Yao Lao. Bahagya siyang nagulat bago siya mahinang ngumiti at nagkomento. Salamat sa iyo na napanatili ko itong lumang buhay ko. Medyo madilim at solemn na ang mga mata ni Yao Lao nang sumagot siya.
Kalmadong ngumiti si Yao Wanwei nang makita niya ang madilim at solemne na mga mata ni Yao Lao. Bagamat makapangyarihan ang isang one-star na si Dao Sheng, wala pa rin ito sa harap niya. Siya ba ang inabando ng taong iyon, Yao Chen? Tila binigyan siya ng pagkakataon ng angkan na bumalik, ngunit matigas niyang tinanggihan ito. Bahagyang napataas ang mahabang kilay ng gwapong lalaking iyon matapos marinig ang boses ni Yao Wanwei. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Yao Lao habang ang isang malupit na arko ay itinaas sa kanyang manipis na labi. Ang pagtanggi ni Yao Lao sa alok na bumalik sa angkan ay kumalat sa buong angkan noon. Malamig pang ang tumawa ang gwapong iyon at sinabing hindi alam ng taong ito kung ano ang makakabuti sa kanya. Natural lang na kutsain niya si Yao Lao ngayong nagkita na sila. Ha ha ha. Pagkatapos gumalagala sa labas at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, natural na isipin ng isang tao na ang isang tao ay napakahusay, na nagiging dahilan upang ang isa ay maging mayabang. Bahagyang ngumiti si Yao Wanwei. Panay ang boses niya, ngunit hindi ito nakakainis. Ang medyo hindi pala kaibigan na kapaligiran na biglang lumitaw ay nakita ng mga eksperto sa paligid. Maraming pares ng mga mata ang nakabukas, ngunit walang nagbuka ng kanilang mga bibig para magsalita. Ang angkan ng Yao ay isang sinaunang angkan. Ang isang ordinaryong eksperto ay hindi mangangahas na saktan sila. Kaya naman, maraming tao ang nagpatibay lamang ng saloobin ng panonood ng palabas. Magkataon na magkakaroon ng kasiglahan bago ang pinakamagandang pagkakataon na makapasok sa espasyo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yao Lao matapos marinig ang mahinang tawa na ibinuga ng dalawa. Ang kanyang karakter ay kadalasang medyo kalmado, ngunit ang pagkakatiwalag sa angkan ng Yao noon ay palaging ang pinakamalalim na tinak sa kanyang puso. Ang maraming taon niyang paglilinang sa sarili ay tuluyang mawawala sa tuwing mabubunot ang tinek na ito, lalo na kung ang gumugulo sa kanyang tinek ay ang pangunahing salarin na naging dahilan ng pag-alis niya sa angkan noon. Ang kanyang kaluluwa ay nakarating lamang sa advanced heavenly state pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng maraming taon. Ang talentong ito ay ordinaryo lamang. Dahil ibinigay niya ang pagkakataong bumalik sa clan noon, hindi na kailangan ng clan na alalahanin ang taong ito sa hinaharap. Nagkibit balikat si Yao Tian pagkatapos makita ang berdeng mukha ni Yao Lao. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang buong sitwasyon. Isang huling pangungusap ang binigkas niya bago siya tinamad na magpatuloy. Tumawa si Yao Wanwei at agad na tumango. Sa kabila ng pagsasanay sa loob ng napakaraming taon, ang iyong kaluluwa ay nananatili pa rin sa advanced heavenly state. Ang pangalang ito ng pagiging nangungunang tao sa mga Yao clan ay talagang wala. Dahan-daang tinapik ni Xiaoyan ang balikat ni Yao Lao bago niya ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Yao Tian. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang mahina niyang sinabi. Nagulat sina Yao Tian at Yao Wanwei matapos marinig ang taong ito na biglang namagitan. Inilipat nila ang kanilang mga mata kay Xiaoyan. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba may karapatan kang sumbatan ako? Tinitigan ni Yao Tian si Xiaoyan. Isang malamig na arko ang bumungad sa kanyang mukha habang nagsasalita. Si Xiaoyan, ang disipulo ni Yao Chen. Ngumisi si Xiaoyan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sumagot. Oh, ikaw ang Peel Gathering Champion ng Peel Tower, Xiaoyan. Agad na lumalim ang arko sa mukha ni Yao Tian nang marinig ito. Ang kanyang mga mata ay tumingin pataas at pababa kay Xiaoyan. Nagsalita siya sa walang pakialam na boses. Ang tinatawag na Peel Gathering ay isang grupo lamang ng mga walang kwentang tao na nakikipagkompetensya. Ang ganitong pagtitipon ay masasabi lamang na wala sa aking Yao clan. Sa mga tuntunin ng posisyon sa loob ng angkan ng Yao, kahit si Yao Chen ay walang kwalifikasyon na makipag-usap sa akin sa ganoong paraan. Dapat ay maswerte ka na hindi miyembro ng aking Yao clan si Yao Chen. Siyempre, dahil hindi mo makontrol ang iyong bibig, dapat mong bayaran ang mga salitang binitawan mo. Ang gwapong mukha na iyon ay agad na naging malamig matapos ang huling salita ay binigkas mula sa bibig ni Yao Tian. Bigla siyang humakbang habang ang isang hindi pangkaraniwang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay lumundag. Ito ay naging isang daang talampakan malaking alon na may kakilakilabot na lakas habang marahas itong hamampas patungo kay Xiaoyan sa mabangis na paraan.
Ngayon, tutulungan ko si Yao Chen na turuan ka, ang kanyang disipulo. Umiling lang si Xiaoyan habang sinusulyapan niya ang higanteng espiritual na alon na dumarating na may dumadagandong na tunog. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tahimik na binawi sa sandaling ito. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay sa harap ng maraming pares ng mga mata at marahang kinuyam ang bakanteng espasyo sa harapan niya. Crack! Walang kahit isang pahiwatig ng pagbabago-bago ng Dao Qi na lumitaw habang ginagawa niya iyon. Gayunpaman, ang maringal na espiritual na alon na iyon ay agad na bumagsak sa harap ng maraming mga pares ng natulala na mga mata pagkatapos na hawakan ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang isang one-star Dao Sheng na may kaluluwa ng advanced heavenly state ay nangangahas na kumatawan sa aking guro sa pagtuturo sa akin. Talagang hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Isang makapal na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan matapos niyang madaling basagin ang malaking espiritual na alon sa nakakagulat na momentum nito sa pamamagitan lamang ng isang palad. Humakbang siya pasulong at naikuyom ang kamao. Pagkatapos nito, binato niya ng suntok si Yao Tian, na bakas sa mukha ang pagkagulat, mula sa malayo. Bang! Si Xiaoyan ay naghagis ng suntok pasulong, at 1,000 talampakang espiritual na kamao ang biglang nabuo sa kalangitan. May mahiwagang kristal na layer na nakatikip sa kamao na iyon. Sa isang sulyap, parang totoo. Isang napakalakas na espiritual na pressure ang biglang sumabog sa lahat ng direksyon kung saan si Xiaoyan ay nasa gitna ng ihagis niya ang kanyang suntok pasulong. Perpektong heavenly state. Maraming nakakagulat na ingay ang umalangaw-ngaw sa kalangitan pagkatapos maramdaman ang malakas na espiritual na presyon na ito. Maraming pares ng mga mata ang napuno ng pagkabigla habang nakatingin sa payat na figure sa kalangitan. Hindi nila akalain na naabot ni Xiaoyan ang perpektong heavenly state sa murang edad. Paano ito magiging posible? Ang mga ekspresyon ni Yao Tian, Yao Wanwei, at Yao Ling ay lubhang nagbago sa sandaling ito. Ang perpektong heavenly state ay isang antas na kahit si Yao Wanwei ay hindi nakamit. Paano naging posible para kay Xiaoyan na maabot ang antas na ito sa kanyang edad? Ang espiritual na kamao ay napakabilis. Sa sandaling ito ay nabuo, ito ay nasa 10 talampakan na mula sa Yao Tian. Ang nakakatakot na espiritual na panggigipit ay marahas na dumurog sa ulo ni Yao Tian. Kung tumama ang kamao na ito, magdudulot ito ng malubhang pinsala sa kaluluwa ni Yao Tian. Munting kapwa, ang lakas ng loob mo. Bumagsak ang ekspresyon ni Yao Wanwei matapos makitang imposible para kay Yao Tian na makaiwas sa pag-atake ni Xiaoyan. Hinawakan niya si Yao Tian at itinapon pabalik. Kasabay nito, biglang bumangon si Dao Qi mula sa kanyang katawan habang ang kanyang kamao ay marahas na hamampod sa espiritual na suntok na iyon. Bang! Napaatras si Yao Wanwei pagkatapos magbanggaan ang dalawa, ngunit ang espiritual na kamao sa kanyang harapan ay pilit niyang tinanggap. Ang lakas ng 4 na bituin na si Dao Sheng ay talagang hindi kapanipaniwala. Elder Wanwei, patayin ang brat na ito. Ang ekspresyon ni Yao Tian ay humalili sa pagitan ng berde at puti habang siya ay nakatalikod. Hindi niya inaasahan na hindi siya makakapagtagal ng isang strike sa mga kamay ni Xiaoyan. Bukod dito, nangyari ito sa publiko. Ang mga kakaibang titig na iyon sa kanya ay parang mga kutsilyong walang awa na tumataga sa kanyang katawan. Pulang-pula ang magkabilang mata niya habang galit na sumisigaw. Shi! Gayunpaman, ang galit na sigaw ni Yao Tian ay tumunog lamang nang ang espasyo sa kanyang harapan ay nagiba-iba. Ang isang hindi nakikitang espiritual na lakas ay mabilis na natipon. Sa isang kisap mata, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na parang multo. Ang hitsura na iyon ay nakakagulat na isa pang Xiaoyan. Espiritual na avatar. Nanliit ang mga mata ni Yao Tian matapos makita ang espiritual na avatar na ito na lumitaw sa kakaibang paraan. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na lumabas. Sa sandaling ito, kahit si Yao Wanwei ay hindi nagawang tumulong sa kanya. Gayunpaman, ang espiritual na avatar sa harap ni Yao Tian ay malamig na ngumiti at itinaas ang kanyang kamay habang ang Dao Qi ay tumalsik sa kanyang katawan. Isang sampal ang ibinato bago biglang umugang ang malinaw na tunog sa harap ng maraming kakaibang tingin. Walang kwentang nilalang.
Ang lakas ng loob mong kumilos ng mayabang sa harap ng aking guro. Tretuhin mo ang sampal na ito bilang isang maliit na aral.